Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, October 17, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa may Southern Mindanao. Kaya naman asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong bahagi ng Luzon at eastern section ng Visayas. Dahil dito asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Habang sa lalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin nakakaapekto itong mga localized thunderstorms. Kaya naman asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ayon nga sa datos ng pag-asa, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan ng mga sirkulasyon sa may silangang parte ng ating bansa na posibleng maging sama ng panahon sa susunod na linggo. Kaya naman ating babantayan ang magiging development ng mga ito kung matutuloy o hindi. Base naman sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng pag-asa, ay katamtaman hanggang sa mataas na tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng pag-asa monitoring domain sa loob ng 2 linggo. At ang susunod na pangalan na bagyo na gagamitin ng pag-asa ay Bagyong Christine. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan ngayong araw ng Huwebes sa Zamboanga Peninsula, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Soc-Sargen, Barm at Davao Region, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Dulot din niya ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Eastern Visayas, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman niya ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.